Dami na pong natupad Dami na, di ba, na kung tutuusin, dami na pong natupad na kahulaan o mga inihula, kumbaga yung mga prophecy, tinatawag natin, no? Kinatatamaran ng ibang pag-aralan. Tingnan nyo ngayon nasa larawan. Katatamaran nyo ang prophecy, ang eschatology. Don't do that. You have to, as a Christian, as a born-again believer in Jesus Christ, you have to share the good news of the grace of the Lord Jesus Christ. Yun naman ang importante natin i-share. And then, we need to remind them na kung mapapakawalan nila yung, anong tawag dito? Opportunity of accepting Jesus, of believing in Him here on earth, masasama sila sa tribulation. Mas mahirap magdesisyon sa tribulation. Paano pag hindi pa dumating yung tribulation tapos namatay sila sa church age? Ay, impyerno na. Wala nang pag-asa. Wala na. Diablo na talaga. Napuntahan nila, di ba? Hades muna, tapos ending nila, gihina. Huwag niyo ikalilito po yan, ha? It's so sad that some believers are confused. Huwag ganon. Pag-aralan natin. Mag-aral po tayo. Hindi sapat yung nakikinig lang tayo sa mga mag-aral po tayo ng mga sarili natin. Alam niyo bang natutuwa si Jesus pa nag-aaral tayo ng salita niya? Kasi excited tayo sa Kanya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, John 1:1, di ba yun? Tapos, John chapter 1, verse 14, and the Word became flesh. Sino ba yung Word? Si Jesus Christ. Si Jesus yun. Kaya pag binabasa mo ang Bible, tuwang-tuwa si Jesus sa'yo. I-reward ka niya. Bibigyan ka niya ng blessings. O, blessed ka na, pero ima-manifest pa ni Jesus yung mas bongacious na mga blessings sa buhay mo. Ang prophecy po ay talagang tumutumbok po talaga sa iisang tao lang, ang Panginoong Hesukristo. Diba? Ang daming hula sa Old Testament, pero ang kinatuparan si Jesus. Pero may mga hula din po sa Biblia na mauuwi po talaga sa future. Mga pangyayaring hindi pa nagaganap. Actually, hindi pa po nagaganap yung mga pangyayaring. Alam niyo po ba ang pinaka-catalyst o pinaka-umpisa ng sunod-sunod na po yung mga pangyayaring yan na mga inihula ng Revelation pag nangyari na po yung rapture. Kaya kaawawa at kahabag-habag ang mga naiwan din eh. Wala po yung halong biro. Kaya if someone is not taking you seriously and yet you are preaching this good news of salvation and sharing them the prophecies, no? Na ma-unfold pa lang, ha? Huwag kayong maniniwala dun sa si Nero daw ang Antikristo, natupad na raw noong AD 7. Hindi po yun. Mayroon po. Mas ang argument ng Bible, bababa, kapag kasabi mong natupad na si Nero ang Antikristo, bababa po yung argument ng Revelation. Kasi pang future po talaga itong revelation na ini. Makanyan ka di ba? So, ang Panginoong Hesukristo nagkatawang tao, yun pong pagkakatawang tao niya ang sentro ng history. Hindi niyo ba alam yon? Aralin niyo. Yan. Perfect timing. No? Maraming nakubkob na mga Hudyo nung araw, naiinip na sila sa pagdating ng tagapagligtas. Tapos nung panahon ni King David, nangako ang Diyos sa kanya na meron kang kaapu-apuhan mo maghahari magpakailanman. Natupad na ba yung paghahari ng apo niya? Hindi pa. Matutupad pa lang yun sa millennial reign. O, di ba? Hindi pa natutupad. Ilang years na po yun. Ang pagitan ni David at ni Jesus, di ba? Mula nung namatay si David hanggang ipanganak si Jesus Christ, si Lord Jesus, mahigit 1,000 years ang pagitan po. So ang tagal ma-unfold ng mga hula. Pero itong sasabihin ko, ano po? Komo ba hindi natupad? Kobo ba hindi natupad ngayon? Hindi matutupad? Abay, matutupad yan. Kaya aralin natin ang Biblia. Pinakamahalaga ang Bible na binabasa natin. Kung ang tahanan walang Bible, nakakalungkot yan. Tahanan. May pinuntahan kami, ubod ng yaman na bahay. Nag-a-around the world na matanda. And then nagkasakit siya ng cancer. So, syempre, alam niya, nag-share ako ng good news. Talagang lagi niya akong pinapupunta sa kanila. Oo, nangangaral kami doon. May mga kasama ako, no?
May Bible po kayo, madam? Ako. Yung meron kami dito, yung pinakita niya, yung gabay, yung prayer book. Gabay. O yung gabay, alam ba niya yung gabay? Tapos may rosary siya. Ay, madam, hindi po yan. Ako, mayaman po ito ha. Mga professional ang anak niyan. Wala po kayong Bible, yung bibigyan ko po kayo. Sige, bumili ako ng Bible. Siyempre, magandang balita, Biblia. Malalaki ang titik. O yung malalaki ang fonts, letter. Hindi ko lang po alam kung binabasa. Kasi sa ngayon, nakikita ko parang gumaling na siya sa sakit niya. OMG ako. I really don't think that this woman reads the Bible I gave her some years back. Ako. Anyway, binigyan ko naman siya. At nakapakinig siya ng gospel, ng good news. Diba? Yun po ang pinaka-importante. Kaya, ang prophecy, malalaman mo lang yan sa Biblia. Kaya kung may mga nag-pre-predict na kesyo-kesyo ganyan, mangyayari, ganyan-ganyan, not even Nostradamus. No. Yung mga prophecy ni Nostradamus parang, ewan ko, ba't marami rin na-unfold, pero sa ganyan, tahimik po ako. Basta ako, kung ano yun nasa Bible, doon lang po tayo. Kasi we are Christians. Born again Christians po tayo. Dapat kung ano nasa Bible, doon lamang po tayo. Hindi tayo liliko sa kaliwa, hindi tayo liliko sa kanan, hindi tayo pupunta sa likod, hindi tayo pupunta sa harap. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, doon ka lang mag-stick. Ganyan po. Kaya ang Biblia po ay matutupad at matutupad lahat ng nandidiyan. Okay? Sa sobrang inip ng mga tao, nung dumating na yung hinihintay nila, ang Panginoong Jesucristo, dinedman na nila, pinapatay pa nila. Diba? See? Minsan nakakainip pong maghintay. Kaya ako, ang gagawin ko lang po, tsaka ng Daily Good Vibes channel, ay i-remind ang mga tao that anytime Jesus will fetch, susunduin niya na ang kanyang church. Hindi ba kayo na-excite? We will see Jesus for the very first time. O yan, ano bang mukha ng Panginoong Jesucristo? Ano bang itsura niya? Makikita na po natin siya sa rapture. Yayakapin niya tayo isa-isa. Di ba? Ako talagang Lord, salamat po Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Niligtas mo po kami. Diba? Ayaw mo ba yun? Then makikita natin siya ng mukhaan. Ayan na. Yung talagang mukha niya nung nabuhay siya rito, yes. Although glorified body. Pero itsura niya, siya pa rin yun. Hudyo siya noon, Hudyo pa rin siya ngayon. Pero bilang Diyos, siyempre, Diyos siya. Pero tandaan nyo, nagkatawang tao siya. Meron siyang itsura. Meron siyang height. May complexion. Sabi nga nung iba, yung mga Hudyo din sa Israel, as of the moment, hindi na po yan mga pure. Ang mga pure na Hudyo, gusto mo makakita, tumingin ka sa mga Saudi Arabian. Yan. Sa mga Middle Eastern, mga taga-Iran, Iraqis. Saudi Arabian, mga ganyan. Ganun ang mukha ni Jesus. Nasa ganyan po siya. Amen. Pero hindi naman po binanggit ng Biblia kasi yan. Hindi. Kung ang itsura ng Panginoon importante, i-specific ng Bible yan. Maniwala kayo sa akin. Pero hindi naman po kasi. Kasi ang importante sa Biblia, yung maligtas ang sangkatauhan. Genesis chapter 3 pa lang, ipinangako ng tagapagligtas kasi nag-fall si Adam and Eve, ang ating unang mga magulang. Uminom akong kape. Baka lumamig eh. So, Jesus is the answer. Di ba? Jesus is the answer. At kung Kristiyano ka, nakakarinig ka ng mga lindol. May bagyo tayo ngayon, no? Bagyong Enteng. Hindi ko lang po alam kung lumabas na ba itong Enteng na ito. Kung Kristiyano ka, hindi ka matatakot sa Enteng na yan eh. Sa mga bagyong Enteng. Kasi alam mo, ang Panginoong Jesus, kontrolado niya yan. Di ba? Siya nang bahala sa'yo. Iproprotekta niya. Kasi mahal ka niya. Kasi born again Christian ka. Mahal ka niya. Iingatan ka niya tulad ng pangako niya. Bye-bye.